Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga Pilipinong naaabot ng The Filipino Channel. Handa na ba kayo? Daig pa nila ang mga concert king and queen sa kalye. Pakinggan mong sasabihin ko. Yung mga naghanap dyan, mga sure. Bidang-bida sa paraan ng kanilang pagtitinda para maging iba sa kakumpetensya. Bibilib ka sa mga gimikerong tindero. Pamilya, nagkasya sa isang kariton. Ano po ang inyong dasal sa gabi? Sana mapuno yung kalakal ng karitunan, puno ng kalakal mo. Para medyo malaki-laki yung kinikita namin. Ito ang buhay kalye ng pamilya Cornelio. Nagpapalipat-lipat sa lansangan. Paano sila nabubuhay sa home along the kalye? Hindi alintana ang peligro. Halos makipagpatintero sa dumadaang mga sasakyan. Pero ang mga batang tambolero, sige sa paraan ng kanilang ikinabubuhay. Binibigyan niyo sila talaga ng ganito. So maghapon yan, baka umabot na 100-200. Tambol, kanta, para sa konting barya. Hahataw na, mga kakaibang sasakyan. Ang mga Pinoy kung ano-ano talaga ang naiisip at naiimbento. Takaw pansin, sakay na sa Weird na Wheels. Dating aktres at konsehala, laman na nga lang ba ng kalsada? Lilinawin ni Sita Astals ang usap-usapan na siya raw ay nasisiraan ng bait. Bakit naman sila siguradong-sigurado na ito ay pawang kabaliwan? Bakit nila biglang pinipilit na baliwak mo? Komedya, konseho, kalsada. Ang laman ng ating kwentuhan ngayong gabi, Usapang Kalye. Ako si Corina at ito ang Rated K. Kalye ang kanilang entablado, hindi para magpasikat ha, kundi para makabenta at kumita. May tila nagko-concert at meron namang ginagawang dance floor ang kalye. Ito raw ang paraan para maging iba sa kakumpetensya. Bibilib ka at mapapabili sa mga gimikerong tindero. Sa Usapang Kalye, sino pa nga ba ang hindi mapapansin, kundi silang mga bida sa kalsada? Mega Manila, this is DJ Blue and keeping you in touch this afternoon. Siya si Richard, isang takatakboy. Huwag magbiti, huwag mag-iinarte. Tawag sa kanya, DJ Blue. Pakinggan mong sasabihin ko. Ito'y tungkol para sa inyo yung kung paano kayo asenso. Sa pagtitinda, kaya lang naman gayahin ni DJ Blue ang boses ni kabayang Noli De Castro. Well, kabayan, ito ang inyong lingkod. Kabayan po, nag-uulat. Bayan. Okay. Salamat. Kuhang-kuha rin niya ang broadcaster na si Ray Langit. Nagpupugay, magandang umaga. Kopyang-kopya niya rin ang boses ng DJ na si Martin ng DWRR. Good afternoon, Mega Manila. My name is DJ Max and I'll be right by your side. I will two-step behind. I'll be right around your world this afternoon. Check it out, dudes. Dahil sa kanyang nakakatuwang gimmick, ang dating 100 pisong kita, naging 500 piso kada araw. Hindi po ako naniniwala na ang tindero walang kita. Kailangan lang po natin malaman kung ano yung strategy, kung paano natin mapapalakas yung kinitinda natin. Maraming salamat, sir. Yeah, good afternoon. This is DJ Blue, now signing off. Hi, ang Divisoria nga naman. Dito na yata ang pinakamahirap ang bentahan dahil sa dami ng kakumpetensya. Kailangan para ikaw ay makabenta, kakaiba ang gimmick mo. Pag dumaan na ang kariton ni Aling Luz, tiyak, mapapalingon ka sa lakas ng kanyang boses. Pero ang boses na inyong narinig, ni-record na pala niya sa tape. Malakas yung boses mo, nakakatawag ng tao para may bumili sa iyo. Para kasi nakanisisigaw, hindi na kami mapapagod, mamamalat. Dati, isa lang itong kariton ng tiyahin ko. Ngayon, naging 3 na yung kariton niya dahil sa ganyang technique.
Pili ka naman sa kanya naman, pili ka naman na madala kami nagsak ba naman ang mga presyo ng mga pangarawa ba naman? Ha? Ang gimmick ng isang ito, ang hirit niya para makabenta, pagrarap. Hindi ko mapigil ang sarili ko na mahalin ka. Kahit ikay ng lalaki ay tinanggap kita. Iba talaga yung estilo. Yung iba po sumisigaw, yung iba kala mo may lang. Pero mas maganda talaga yung sumisigaw na parang rap yung dating. At kung ano ang paninda, yun din ang Para laman sa'yo. ng kanyang rap. Yung mga naghanap dyan, ang mga madali mga sure, dali marami lisan, marami ka maibili, madali ka pa sa kanila, mabili ka na ba naman, tala ka na rito, may nagsak, mga presyo na mga pangarawa na ba naman. Mas kumikita sila pagka may gimmick. Ang dating 200 pisong kinikita, umabot na raw sa 400 piso pataas. Ingat, saktan mo lang ang puso ko. Siya naman si Mang Sammy. Ang gimmick sa dagdag na kita, paggiling-giling niya. Mahahata ka nilang bumili sa kanila para tingnan ko ano yung binibenta nila. Teka, commercial muna, commercial. Paano ka nakakaisip ng mga salita na sinasabi mo? Bali, iniisip ko yung mga pang-habit sa tao yung narinig nila. Oo. Yun yung ano na. Lumalaki talaga yung benta mo At sila pong magpapatunay yung mga sekretarya. na ano, Pag wala pong, kanta at sayaw, parang walang ano, yung walang benta. dadandaan ng mga tao. Hindi lang daw pagsayaw at pagkanta. Tulad ng ginagawa ni Sammy, ang mga panghatak ng tao para makabenta. Dahil marami pang ibang mga gimmick ang ginagawa para makahatak ng tao ng patok. Sa Malolos, Bulacan, sikat ang gimmick ng isang gasoline station. Mga dating padaan-daan lang sa amin. Ngayon, nakuha namin yung simpatya nila na balik-balikan kami dahil sa mga pagsasayo namin mga dancing food. Nakaka-relax. Dito na lang ako parati magpapagasolina. 2008 nang simula ng gasoline boy na si Romel ang istilong ito. Kailangan po, magaling ko talaga sumayaw, saka kailangan po may pagka-charming sa customer para po nagbalik-balikan po kami. Sa gitna ng maingay na kalye at tila dagat ng mga tao, lalo pa ngayong maraming kakumpetensya, hindi ba't diskarte ang sikreto para maging matagumpay sa kahit anong negosyo? Susunod na, laman na nga lang ba ng kalsada ang dating aktres at konsehalang si Sita Astals? Nasalita ka daw mag-isa. Precisely, because I am answering the people on the radio. So you mean ngayon, kinakausap ka nila, ganon? Right now, they're talking between themselves and sometimes I can hear them whatever. Komedya, konsehala, kalsada. Ang katotohanan mula mismo sa bibig ni Sita Astal sa pagbabalik ng Rated K.